na po tayo ng ating pagsamba ngayong hapon ito. Ngayong huling Sunday ng buwan ng June. Okay, so next Sunday ay first Sunday ng July. At syempre, pag first Sunday, meron tayong Lord's Supper celebration. So, prepare tayo ng ating mga sarili para sa pagdating ng Sunday na yun, kung saan tayo po ay sama-sama aalala sa buhay at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Panginoon. Okay, so salamat tayo sa Panginoon sa araw na ito for once again joining or gathering all of us dito po sa ating pagsamba sa Panginoon. Ngayong umaga ay nagkaroon ng Children's Sunday School. Okay, so I think wala yung iba ng mga bata na hindi yata nakadalo kasi wala dito. So gusto rin nating batiin ang belated happy wedding anniversary. Si John Paul at si Maui kahapon. Okay, so ilan taon na ba kayo? 7? 7 taon na. Kanilang pagsasama bilang mag-asawa. And syempre, happy birthday ka. Wala dito no? Sa July 2, si Chrysalis Paas. Si ano ba? No? Si Chinky. Matagal na natin din nakakasama si Chinky. Pero happy birthday sa kanya. Saan man siya naroon. Okay. So, and also, pagka po alas 2 ng hapon ay meron po tayong Bible class. So yung Bible class po natin ay ulitin po natin, hindi po ito optional. Ibig sabihin, hindi po ito yung pwede kong atinan, pwede ko hindi atinan. So ang prayer ko para sa lahat ng covenant members natin, yung hindi makukumpleto yung Lord's Day mo pag hindi ko umattend ng Bible class. Tsaka hindi ko umattend ng worship service. Kasi dalawa na nga yung activity natin pag Lord's Day. Hindi mo pa atinan yung isa, so kulang na yung spiritual feeding mo. So, prayer ko talaga na yung lahat ng covenant members natin ay present ng pag-Bible class. At yan ay ginagawa po natin pag alas 2 ng hapon. Again, hindi po yun optional. Yung Bible class po is a part of our agreed gathering bilang isang church. So, I hope and I pray na sa mga susunod na Sunday, yung mga hindi natin nakakasama pagka-Bible class ay makasama natin ng tuloy-tuloy. Okay, no? So, meron tayong prayer meeting every Wednesday, alas 7 ng gabi. No? Dito po yan, ginagalang. So, tuloy-tuloy din po yan ang ating Bible class. And yung pong isa, yung church or pastoral oversight, iniisip ko na kung paano natin i-schedule. Mahaba pa naman yung kalahating taon pa na yung lalakaran natin para sa taong 2024. So I think kasyang-kasya doon yung 11 covenant members excluding myself. So yung 11 covenant members natin, i-schedule natin yan all throughout July hanggang December para magkaroon ng one-on-one personal pastoral oversight. Okay, so bahala. Siguro ilalagay ko sa schedule ay week na ganito, and then siguro kayo lang magde-decide kung ano yung convenient na araw at oras para sa inyo para mag-meet tayo. So ito po ay one-on-one. No? So hindi po na natin pagsasabayin yung couple. Siguro sa susunod na taon na lang yun pagsasabayin yung couple. Pero for this year, individual yung ating magiging pastoral oversight. So, hindi magkasabay yung mga mag-asawa. So, hiwa-hiwalay natin para mas mahaba yung oras at saka mas marami tayong ma-cover sa ating pastoral oversight. It's part of our major activities bilang isang church. Alright, so pray natin kasi this month ay meron na namang meeting ang association sa second Tuesday po yan. Magaganapin yan sa Santo Tomas Reformed Baptist Church sa Santo Tomas, Batangas. Okay, so hapon po yan ang second Tuesday of the month. And then yung third Saturday of the month naman ay Day of Hope.
Yung susunod po nating Theotong ay gaganapin sa Trinity Bible Church. Doon po sa San Pablo. Okay, so hindi pa po ina-announce kung ano yung topic at kung sino yung ating speaker. Pero definitely meron po tayong Theotong sa month ng July. So if you're interested to join, ay makipag-ugnayan lamang po sa akin para kung marami, ay ma-prepare natin yung transportation natin papunta po sa lugar na iyon. Okay, so meron pa tayong visitor ngayon. So I think mga bisita natin yung mga bata. Ano? So ang iba dito ay umattend sa ating Sunday school at yung iba ay parang first time yata. Lahat ito. Okay, lahat ito. Wala na yung isa. Yung naka-green. Pero lahat ito nandito ngayon ng mga kids. Including Alicia, of course, and Saya ay umatin niya sa ating Sunday school. Sana tuloy-tuloy yung pagdating ninyo kahit sa ating worship service pagka Sunday. Okay, so I think wala na tayong announcement. May maliban na lang na meron ako nalimutan na announcement. Kung wala na, ay ihanda na natin yung ating mga sarili para sa ating paglapit sa Panginoon bilang isang iglesia sa pagsamba sa Kanya. So manalangin muna tayo ng personal, confession of sins, and then let's ask for forgiveness at presence ng Holy Spirit sa ating buong panahon ng pagsamba ngayong hapon. And then mamaya, after a short time of prayer, pangunahan tayo ni Kuya Gewin sa ating worship service this afternoon. Sa ating babasahin, buksan po natin ating mga Biblia sa Psalms 98, verse 1 to 6. Psalms 98, verse 1 to 6. Kung nandun na po kayo, ay atin na po ito babasahin. Umawit kayo sa Panginoon ng buong awit, sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas ng mundo. Ang kanyang kanang kamay at ang kanyang banal na bisig ay nagbigay sa kanya ng tagumpay. Ipinakilala ng Panginoon ang kanyang tagumpay. Ipinahayag niya sa paningin ng mga bansa ang kanyang katuwiran. Kanyang inaalaala ang kanyang tapat na pag-ibig at ang kanyang katapatan sa sambahayan ng Israel. Nakita ng lahat ng mga dulo ng lupa ang kaligtasan ng aming Diyos. Sumigaw ang buong lupa na may kagalakan sa Panginoon. Mapasimula at umawit kayo ng may kagalakan at umawit kayo ng mga papuri. Magsiawit kayo ng mga papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng lira at ng tunog ng hiwi. Sa pamamagitan ng mga trumpeta at tunog ng tambuli. Sumigaw kayo na may kagalakan sa harapan ng hari ang Panginoon. Sa sinasabi po dito sa psalm na ito, kung ano ba dapat, anong rason kung bakit tayo sumasamba sa Panginoon at ano dapat ang ating tunay na attitude sa sinasamba natin. At ipinapakilala dito kung sino ba ang Panginoon. Gaya ng sinasabi dito, ang Panginoon siyang hari natin, ang naglalang sa atin at nahabag at niligtas tayong mga makakasalanan. Kaya ang araw na ito at ang oras na ito ay sa Kanya lamang dapat inaalay at deserve niya ang luwalhati na mula sa ating mga puso at purihin ng Panginoon. Sa pagsisimula, kumanta muna tayo ng isang hymn. Tayo po'y tumayo.
the Father of our Lord. In Christ He has in heavenly realms His blessings on us poured. For pure and blameless in His sight He destined us to be. And now we've been adopted through His Son eternally. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Come praise and glorify our God, who gives His praise in Christ. In Him our sins are washed away, redeemed through sacrifice. In Him God has made known to us the mystery of His will, that Christ should be the head of all His purpose to fulfill. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Praise and glorify our God, for we believe the word, and through our faith we have a seal, the Spirit of the Lord. The Spirit guarantees our hope until redemption's done, until we join in endless praise to God the Three in One. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. To the praise of your glory, to the praise of your mercy and grace, to the praise of your glory, you are the God who saves. Manalangin po tayo. Purihin ka, Panginoon, sa araw-araw, sa aming bawat hininga, at sa aming buong buhay, Panginoon. Maraming salamat po dahil meron po kaming abilidad at kalayaan na magtipon-tipon dito sa inyong harapan upang sumamba at makinig ng inyong salita. Nawa, Panginoon, hindi lang ang sole purpose ng aming pagpunta dito ay pag-attend lang at based lang sa pakikinig lang, kundi, Panginoon, maging reminder po ito sa isa't isa at maging call to salvation din po ang inyong salita sa mga taong nandito sa aking harapan ngayon at kasama ko. At sa mga pupunta rin po, Panginoon, bigyan niyo din po sila ng provision sa kanang guidance at strength na makapunta dito ng safe. Pati din po sa mga haharap po ngayon dito sa pulpito upang magsalita at magturo ng inyong word, Panginoon. Pati na rin po sa ibang mga church na ngayon din po ay siguro na gagawa din po ng worship service. Panginoon, guide niyo din po sila sa mga gagawin po nila. At nawa, itong araw na ito maging eventful sa aming lahat. Magpalakasin po kami sa isa't isa at mag-grow po kami ng sabay-sabay. In Jesus' name we pray. Amen. Ubuo na po tayo lahat at kumanta ulit po tayo ng isa.
We dwell beneath the stars and ancient signs. A thousand years are nothing in your sight. From everlasting, you are God. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor has no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting God. Oh God, the joy and tragedy were life, and love reminds us life is not a sign. From everlasting, you are God. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting our ways are known to you, but by your grace you're making all things new. So satisfy us in our number of days. Establish every effort while we wait. From everlasting, you are God. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting. And all our days are held within your hands. Your perfect love and favor have no end. We rest within the wisdom of your plan, everlasting God. Okay, so laro po tayo sa ating pastoral prayer. Meron po ba kayong mga kailangan sa panalangin na gusto po na yung isama? Pray natin ang pangalan ng salita ng Diyos ngayong hapon. Na ito ay bigyan niya ng kapangyarihan para sa katagpuin ang lahat ng ating mga pangailangan. Ano pa, mga prayer request? Eh, siyempre, pasalamat tayo sa wedding anniversary nila Paul kahapon. At saka sa birthday ni Chinky sa Tuesday. Eh, sana maka-attend si Chinky ulit sa ating worship service. Meron pang iba prayer request? Thanksgiving. Oo, no? So, nakarang Wednesday ay nandito si Mimi sa prayer meeting pero nilalagnat. Pero ngayon ay okay na siya. At salamat sa Panginoon kasi naputol na sa kanya yung virus. Kasi wala nang nahawa. Hindi ako nahawa. Salamat sa Panginoon. Okay, so ano pa? Prayer request. Iingat
po ng Panginoon sa mga nagdadating ng dito. Tulad Ay, ng David, on the way. mga anak ko, Sige, mga sana anak ko. makahabol sila no, sa ating worship service. No? Wala. Sila Mitch, wala pa eh. Ano, so, sana on the way na sila at maging safe yung travel nila. Ano, papunta dito sa ating place of worship. Okay? Sige, manalangin na tayo. Siguro sana rin natin yung preparation ng mga magulang na para sa parating na pasukan. Kasi syempre, gastos na naman yan. Yung mga lilipat ng school o magkakaroon ng bagong school, bagong uniform. So maraming gastusin, bagong gamit, bagong bag. So pag-pray natin yung provision ng Panginoon sa mga parents, lalo na sa mga parents na maraming estudyante, yung maraming pinag-aaral. Okay? Sige, manalangin na tayo. Kami naman, nagpapasalamat po kami sa iyo sa opportunity na kami po ay pwedeng sama-sama manalangin bilang isang church. Salamat po, Panginoon, sa pagliligtas sa amin ng aming Panginoong Jesucristo. Siya ang aming mediator, siya ang aming tagapamagitan. Siya ang dahilan kung bakit pinakikinggan mo ang aming mga panalangin. Ang Panginoong Jesucristo ang dahilan kung bakit mayroon kaming pag-asa na kung kami mananalangin ng ayon sa inyong kagustuhan ay tutugon kayo at ibibigay niyo ang aming mga pangangailangan. Salamat po, Diyos, dahil ang aming pong kaugnayan sa iyo ay maraming benefits. Bukod sa tinanggap namin ang pagliligtas, pagpapatawad sa aming mga kasalanan, muli niyo po kaming pinagkasundo sa inyo. Kami ay ngayon ay member na ng pamilya ng Diyos. Kami po ay citizenship. Ang citizenship namin ay nasa langit. Kami po ay mga miyembro ng kaharian ng Diyos at marami pang iba. Ilipat po kami sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng inyong anak. Kami po ay binigyan nyo ng isang buhay na pag-asa. Kami po ay merong expectation na sa muling pagbalik ng aming Panginoong Jesucristo ay gaganapin niya ang kanyang pangako at aalisin niya ang kasalanan. And we will be completed, we will be perfected, and we will be glorified. At kung paano ang Panginoong Jesucristo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay ay ganoon din po ang mangyayari sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat ang buhay ng isang mananampalataya hindi man madali sa ibabaw ng mundo. Ang totoo ay puno-puno kami ng sufferings, pero kasama rin ito ay ang pag-asa, ang hope para sa isang eternal glory sa darating na panahon. Kumpara namin ang lahat ng aming pinagdaraanan at pagdaraanan sa ibabaw ng mundo, ay wala po itong, hindi po ito maihahambing. Gusto po namin, Panginoon, na magpasalamat sa mga pagpapala na patuloy niyo pong pinapagkaloob sa amin at sa aming iglesia. Salamat po sa natapos na wedding anniversary ni John Paul at saka ni Maui kahapon, sa 7 taon na kanilang pagsasama, sa pagbibigay mo ng biyaya ng 2 anak sa kanila. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay at patuloy po silang pagpalain. Nawa ay maging channel of blessing din po sila sa pamamagitan ng maraming bagay sa mga mahal nila sa buhay at lalo tigit sa mga kasama nila sa loob ng iglesia nito. Ngayon din po, nagpapasalamat kami para sa darating na kaarawan ni Chinky sa July 2. Bagamat di na namin nakakasama si Chinky, sana pagpalain mo siya. Dumating nawa muli yung pagkakataon na muli namin siya makasama sa aming pong mga worship service dito tuwing araw ng linggo. Nagpapasalamat din po kami sa pagpapagaling mo sa aming anak na si Shimea, dahil siya ay nagkaroon ng karamdaman, nilagnat siya, inuubo siya, pero purihin ka sapagkat pinagaling mo siya at ngayon ay naka-recover na siya at bumalik na yung dating sigla ng kanyang pangatawan. Gusto po namin panalangin sa iyo, O Diyos, ang mga magulang na maghahanda para sa panibagong school year sa kanilang mga estudyante. Ibig sabihin din po nito ay marami pong babudgetan ulit. Maraming bibilhin,
mga bagong uniform, mga bagong kagamitan para sa pagpasok sa eskwela. Dalangin po natin, Panginoon. Alam po namin, marami na kaming binabudgetan, nahahati na ang aming pong income sa maraming mahalagang bagay. At darating pa ang mga ito, pinagkakatiwala namin sa inyo. Titiwala po kami sa inyo, lalo na sa mga magulang na marami pong mga pinag-aaral na anak na ipagkakaloob niyo po ang mga pangailangan sa tamang panahon at sa inyong sariling pamamaraan. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang pangangaral ng inyong salita ngayong hapon. Ang mga ngaral ay ingatan ninyo at gabayan ninyo, hindi umasa sa kanyang sariling katalinuhan. At nawa ang kanyang pagpapaliwanag ay hindi sa pamamagitan ng talino ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nawa po mga nakikinig, lalo na hindi pa mga mananampalataya, makita nila ang kanilang pangangailangan ng tagapagligtas. At yun, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Para sa aming mga mananampalataya, kami hamunin ninyo na mabuhay na naaayon sa inyong kalooban na nakasulat sa inyong banal na aklat. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga kapatiran na nandito, na regular namin nakakasama, sa mga bata na first time na nakadalo sa aming worship service. Sana po sila ay lumaki na mayroong pagkatakot sa iyo. At sana rin po, Panginoon, dumating yung panahon na sila ay magsusuko ng kanilang buhay sa iyo bilang kanilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Pinagkakatiwala din po namin sa inyo, maging ang mga kapatiran naming iglesia na sa ngayon din ay nagtitipon para sumamba. May mga ngaral at magtuturo din sa kanila. Ingatan at pagpalain niyo po, Panginoon. Nawa po, matagpuan niyo po ang bawat anak ninyo na nagtitipon sa araw at oras na ito na itinataas lamang kayo, binibigyan kayo ng karangalan higit sa lahat. Ang lahat ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ng Jesus namin, Panginoon. Amen. Okay, so tara po tayo sa pagkakaloob sa mga pagkakataon nito. Welcome kay John John. Nandito ko si John John eh. Sino ba yung katabi mo, John? Pamaking ko po. Ano pa nga? po. Joshua. Ako. Welcome kay Joshua. Nakasama ba natin siya dun sa ano? Ako. So bukod sa kanilang dalawa, meron pa ba tayong visitor? Kasi namin si Lola Nora, hindi nagbisita yan. Kasi nandito siya last Lord's Day. Welcome John John ha? At saka kay Joshua. Okay, so darapo po tayo sa pagkakaloob. So ito pong pagkakaloob ay bahagi po ng pagsamba ng iglesia. Kaya habang inaawit po natin itong hymn na ito, ay niligumin po yung ating kaloob para sa ating Panginoon. Okay? Bigyan natin yung hymn na tangan niya ng Diyos. Pagyamoy nagiging na ni Kristo'y naman. Hawak ko'y luhulang Diyos, hampas ng unos, sa pag-ibig kong kapos, tangan niyang lubos. Tangan niyang lubos, tangan niyang lubos, ibig niyang taos, tangan niyang lubos. Tayo'y kaluguran niya, ni
Kristo'y tangan, ibinabot sa buhay na walang hanggan, pagbalik malulubos, tangan niyang lubos, tangan niyang lubos, tangan niyang lubos, inibig niyang taos, tangan niyang lubos, tangan niyang lubos, tangan niyang lubos, inibig niyang taos, tangan niyang lubos. Okay, darama po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong mga Biblia, ay samahan niyo po akong buksan dito sa Matthew chapter 22 verses 34 to 40. At pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayon na God's twofold love command. God's twofold love command. Matthew 22, 34 hanggang 40. Babasahin ko po sa ang bagong ang Biblia o Tagalog translation. So, kung ano yung translation na meron kayo, okay lang, sundan mo na lang po ako habang binabasa ko po ang mga talatang ito. Verse 34. Ngunit nang marinig ng mga Fariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo, ay nagtipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya'y subukin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Na sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Verse 14, sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Tayo po'y sandaling manalangin. Aming Ama, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ang mga banal na espiritu ay siyang kumilos, maging malaya siya, at ipaunawa sa amin ang mga katotohanan ng inyong salita. At nawa, ang mga katotohanan ito ay gawin yung mga pangyarihan para baguhin ang aming buhay, para tawagin ang mga makasalanan sa kaligtasan, para hamunin ang iglesia sa tamang paraan ng pamumuhay na nagbibigay ng lugod sa iyo. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Binanggit po dito sa passage na binasa natin na nagtipon ang mga Fariseo at sila ay lumapit sa Panginoong Jesucristo. Hindi po ibig sabihin ito na ang mga Fariseo ay nagtipon at lumapit sa Panginoong Jesucristo upang matuto mula sa Kanya. Doon po sa verse 35 na ating pong binasa kanina, meron pong ginamit na salitang subukin. Nagtanong ang isa sa mga kasama nila o yung tagapagtanggol ng kautusan upang subukin ang Panginoong Jesucristo. So, ang salitang ito sa wikang English ay test. Pwede rin siyang i-translate na temptation. So, sa Biblia, ang salitang test or subukin ay mayroong dalawang kahulugan. Isang positibo at isang negatibo. So, maliwanag na dito po sa passage natin, ang ginamit na kahulugan ay negatibo. Yung pong tanong ay sinadya ng mga Fariseo para ang Panginoong Jesucristo ay hulihin at maibunyag o maihayag ang kanyang kakulangan sa pagkakaunawa sa kautusan. Kumbaga nagtatanong sila para ipakita sa mga tao na ang Panginoong Jesucristo ay kulang sa kaalaman sapagkat siya ay walang pinag-aralan, hindi naman siya Fariseo, kaya pag sumagot siya sa tanong na ito, ay malalaman ng mga tao na hindi siya dapat paniwalaan sapagkat ang kanyang pagkaunawa sa kautusan ay mali. Kaya nung tinanong nila, alin ba ang dakilang utos sa kautusan, gusto nilang ang Panginoon ay mahulog sa isang patibong.
Ano yung patibong na yun? Na magkaroon sila ng walang katapusang debate. Pagka kasi may sinabi ang Panginoon na sa lahat ng kautusan, ito ang pinakadakila, ito yung sumunod na pinakadakila, yung huling pinakadakila, siguradong hindi matatapos sa mga Pariseo sa pagrebat sa Kanya o dun sa pagkontra, dun sa Kanyang pagpapaliwanag. Kaya ang mangyayari niyan ay walang katapusang debate, walang katapusang diskusyon ang mangyayari dito. At sigurado meron silang masasabi na negatibo patungkol sa paliwanag ng Panginoong Hesukristo. Kasi matagal ng debate yan ang mga Pariseo eh. Ito yung pinakamabigat na kautusan, ito yung mas magaan na kautusan, ito yung hindi masyadong mabigat na kautusan. Sabi nila, pagka sabi ang Jesus na ito ng isa sa mga kautusan, mahuhuli natin siya at mapapatunayan natin na kulang ang kanyang kaalaman. Kaya lang, mas matalino ang Panginoon sa kanila. Mas marunong ang Panginoon sa kanila. At alam ng Panginoon, mula pa man sa simula, na gusto nilang subukin siya at gusto nilang siya'y mahulog sa kanilang patibok. Kaya kung paano pinatahimik ng Panginoong Hesukristo ang mga Saduseo, pinatahimik niya din ang mga Pariseo. Pansinin niyo po kung paano sinagot ng Panginoong Hesukristo ang kanilang mga tanong. Hindi po sinabi ng Panginoong Hesukristo na mayroong isang utos na dakila kaysa sa isa. Kundi, ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, yung lahat ng kautusan, binuod niya sa dalawa. At itong dalawa na ito, hindi pwedeng gawin na hindi magkasama. Ang madaling salita, yung buod niya na dalawa, na pinakadakilang kautusan, you cannot do one without the other. Kaya nung sinagot ng Panginoon yung ganito sa ganitong tanong sa ganitong paraan, inihayag ng Panginoon yung pinakapundasyon. Ano yung pundasyon? Bakit tayo kailangang sumunod? At hindi yung ano ang kailangan nating sundin. Ulitin ko po yan. Ang binuod ng Panginoon yung lahat ng kautusan sa dalawa, pinakita ng Panginoon yung pundasyon ng pagsunod. Hindi yung ano yung susundin, kundi bakit tayo susunod. Totoo na bilang mga anak ng Diyos, kailangan tayong sumunod sa lahat ng utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia, pero huwag natin kalimutan na lahat ng utos ng Diyos sa Biblia magkakaugnay. Hindi po sila magkakahiwalay. Sa madaling salita, lahat po ng kautusan na mababasa natin sa Biblia ay dapat nating sundin na mayroon lamang iisang motibo. At ayon sa ating Panginoong Hesukristo, ang motibo ng pagsunod natin sa lahat ng kautusan, pag-ibig. Pag-ibig. Para sa Panginoong Hesukristo, ang lahat ng kautusan patungkol sa Diyos ay magagawa natin kung mahal natin ang Diyos. At ang lahat ng kautusan patungkol sa ating kapwa-tao ay masusunod natin kung mahal natin ang ating kapwa-tao. Kaya yung sagot ng Panginoong Hesukristo, wala siyang itinangik na isa sa mga kautusan, kundi pinagsama-sama niya sa ilalim na pinakadakilang motibo sa lahat. Kaya gusto kong isummarize ng ating pong pag-aaral ngayong hapon sa ganitong paraan. The keys to becoming obedient Christians are twofold. Loving God first, then loving others next. Ulitin po natin yan. Ang susi para daw po ang isang Kristiyano ay maging masunurin ay dalawa. Una, ibigin natin ang Diyos. Pangalawa, ibigin natin ang ating kapwa. So meron po tayong dalawang major points sa ating pong pag-aaral ngayong hapon. Una, loving God comes first. Ang pag-ibig sa Diyos ang una. At pangalawa, loving others comes next. Yung pag-ibig natin sa ating kapwa ay susunod. So tingnan po muna natin yung una. Loving God comes first. Sa lahat ng bagay may pasimula. Pag binasa mo yung Biblia, sa unang aklat nito sa Genesis, chapter 1, verse 1, mababasa mo, sa pasimula ay Diyos. O sa pasimula, ang Diyos. So doon pa lang sa simula ng lahat ng meron sa mundo na ito, makikita natin, Diyos ang simula. There is a beginning for everything. Hindi ka pwedeng maghain ng pagkain na hindi mo muna niluluto. Tama ba yan?
kailangan lutuin mo muna bago mo ihain. Hindi ka naman pwede magsampay ng mga damit kung hindi mo muna nilalabhan. Hindi ka pwedeng mag-punch out sa trabaho kung hindi ka muna nagpa-punch in. May mga nagtatrabaho na hindi ibig sabihin nun. Siyempre na muna yung punch in bago yung punch out. So hindi ka, kung ikaw ay estudyante, hindi ka naman magpapasa ng assignment kung hindi mo muna tinatapos ito. So merong simula bago ang katapusan. Merong simula para sa lahat ng bagay. Ganun din yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa ating binasa. Loving God comes first before we do anything else. Ang pag-ibig sa Diyos ay nauna bago tayo gumawa ng ibang bagay. Ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya na ito ang dakila at unang utos. Hindi niya sinabing ito ang dakila at una sa mga utos. Sinabi niya ito ang una at dakila sa mga utos. Ano yun? Ibigin mo ang iyong Diyos. Bakit sinabi ng Panginoon Jesucristo ang ganito? Sapagkat pag inibig natin ang Diyos ng una, magagawa nating ibigin ang lahat. Pag inuna nating ibigin ang Diyos, magiging madali na sa atin ang ibigin ang iba. So we must start right in order for us to do everything right. Kailangan magsimula tayo sa Diyos bago tayo magpatuloy sa ibang bagay. Kung gusto nating maging mabuti sa ibang tao, kailangan unang muna tayong maging mabuti sa Diyos. Kung gusto nating ibigin ang ibang tao, kailangan una nating ibigin ang Diyos. Kaya sagutin natin ang tanong, ano nga bang ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niyang ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat? Dalawang bagay po yung gusto kong isuggest na sagot. Una, we must love God with all that we are. We must love God with all that we are. Kailangan nating ibigin ang Diyos ng lahat ng kung sino tayo. Sabi ito sa verse 37 ng ating text, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Yung iba pong mga scholars, gusto nila ipaliwanag yung puso, kaluluwa, at pag-iisip ng hiwa-hiwalay para maging malinaw yung sinasabi sa talatang ito. Pero ako, ang paniniwala ko ay kabaligtaran. Hindi po sinabi ng Panginoon na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo kasi gusto niyang hati-hatiin ng tao. Nung sinabi niya ito, ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, pag inibig mo ang Diyos, kailangan ibigin mo siya ng iyong buong pagkatao. Hindi pira-piraso, hindi baha-bahagi, hindi paunti-unti. Kapag inibig mo ang Diyos, dapat ibigin mo siya ng kabuuan mo. Dahil ang Diyos ang nagligtas sa atin, sa ating kaluluwa, ang darating ang panahon na ililigtas niya maging ang ating katawan, hindi ba nararapat na ibigin natin ang Panginoon ng lahat ng meron tayo? Nung pumasok ang kasalanan sa mundo na ito, ang lahat ay nasira. Si Adan at saka si Eva, nung sila'y unang nilikha ng Diyos, marunong silang umibig ng balanse. Kaya nilang ibigin ng Diyos ng higit sa lahat, at kaya rin nilang ibigin ang isa't isa ng nararapat. Hindi sobra, hindi kulang. Yung nararapat lamang. Pero nung pumasok ang kasalanan, nabaliw ang tao. Ngayon, iniibig na ng tao ang kanyang sarili at ang lahat ng bagay at inaalis niya ang Diyos sa kanyang buhay. Ngayon, ang tanong, paano ibabalik ang dating balansing pagmamahal ng tao sa Diyos, sa kanyang sarili, at sa kanyang kapwa? Nag-iisa lamang po ang pag-asa para maibalik sa dati ang balanse. At ano yun? Yung po tinatawag sa Biblia na bagong paglikha. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang kakayahan na ibigin ng Diyos na higit sa lahat, ang kakayahan na ibigin ng Diyos ng lahat ng kung sino tayo at meron tayo, katawan at kaluluwa, ay produkto ng pagiging born again ng isang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
Natatandaan niyo sa lumang tipan si Propeta Ezekiel, nakita niya na itong katotohanan na ito ng panahon niya. Sabi dun sa Ezekiel 36 verse 26 hanggang 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso. At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob niyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Sa madaling salita, magbabago lamang ang isang tao pagka nagbago ang kanyang puso. At nagbabago lang ang puso ng isang tao pagka nilagyan siya ng Diyos ng bagong puso. Pagka binuhay siya. At pagka nilagyan ng Diyos ng bagong puso ang isang tao, binuhay siya, iibigin niya na ang Diyos ng lahat ng kung ano siya. Katawan, kaluluwa, pag-iisip, lahat ng kung ano siya, iibigin niya ang Diyos. Maliban ang isang tao ay ma-born again, hindi niya mamahalin ng Diyos na higit sa lahat. Hindi niya mamahalin ng Diyos ng kung ano siya. Pangalawa, we must love God to the fullest. Kailangan ibigin natin ang Diyos sa kabuuan. Pansinin niyo po yung verse 37. Meron pong isang salita dyan na 3 ulit na sinabi o 3 times siyang inulit. Yung pong salitang all. Sa Tagalog, buo. Yung ginamit dito, buo. Diba ang sabi dyan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Paulit-ulit na ginamit yung salitang buo. 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 Sa English, love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ngayon, pagka nakita mo sa Biblia yung isang salita na pinapaulit-ulit, madalas ang ibig sabihin ng binibigyan ng diin, emphasis. Pero ako naniniwala na nung pinaulit-ulit yung salitang buo at all dito po sa talata na ito, hindi lang po emphasis ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin niyan, pagka po inibig natin ng Diyos, dapat ibigin natin siya ng ganap. If we will choose to love God, we must love God to the fullest. Hindi po 50%, hindi po 75%. Pero kung isang author, sabi niya, God loved us wholeheartedly, therefore we must respond to Him by loving Him wholeheartedly. Kung babaliktarin natin yan, if God loved us wholeheartedly, we must not respond to Him by loving Him half-heartedly. Kung inibig tayo ng Diyos ng buong buo, dapat hindi tayo iibig ng kalahati lang. O pira-piraso lang ng ating pagkatao. Ako naniniwala na ang susi para ibigin natin ng Diyos ng buo ay maintindihan natin yung pagliligtas ng Diyos sa konteksto ng pagmamayari. Ano ibig sabihin? Totoo po na ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang tagapaglikha ng lahat ng bagay sa mundo. At dahil nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, Kanya yan. Diba? Maraming mga talata ang nagsasabi dyan na ang mundo na ito ay nilikha ng Diyos at sa Kanya maging lahat ng laman nito. Pero meron din po ibang ibig sabihin yung pagmamayari ng Diyos, yung mas malalim at yung spiritual na kahulugan. Ganito po yung sinabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 6, talatang 11 hanggang 20. Babasahin ko po sa inyo. Sabi dito, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo? Na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong o ng inyong katawan ang Diyos. Kung sasummarize natin yung verses na ito, sinasabi ni Apostle Paul na dahil kayo ay pagmamayari na ng Diyos, dapat luwalhatiin niyo ang Diyos ng lahat ng mayroon kayo at lahat ng kung ano kayo at ng buong buo. Every child of God must love God totally simply because God saved us. Palagay ko wala nang ibang malalim at mabigat na dahilan para ibigin ng isang Kristiyano ang Diyos ng lahat ng kung meron siya, ano siya, kabuuan niya, at ng buong buo.
kundi sa dahilang niligtas tayo ng Diyos. Ngayon, kung naiintindihan natin ang pagmamayari at pagliligtas ng Diyos sa ganitong paraan na binili niya tayo ng isang halaga, yung dugo ng Panginoong Jesucristo na nabuhos dun sa krus ng Kalbaryo, di ba dapat ibigay din natin sa Kanya ang lahat ng meron tayo? At ibigay natin ang buong buo. Bigyan natin yung pera natin sa Panginoon, bigyan natin yung oras natin sa Panginoon, bigyan natin yung skills natin sa Panginoon, bigyan natin ang ating buong pagkatao at lahat ng pagmamayari natin sa Panginoon. Bakit? Sapagkat pagmamayari na tayo ng Diyos ngayon. Iligtas niya tayo, binayaran niya ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang bugtong na anak. There's no greater reason than that. Okay, pumunta po tayo sa pangalawang major point natin. Loving others comes next. So, mapapansin niyo po yung major points natin. Kung iniibig natin ang Panginoon ng una, higit sa lahat at ang lahat ng meron tayo, susunod nating magagawa ang ibigin ng ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sinabi ko kanina na ang lahat ng kautusan na mababasa nyo sa Biblia konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng motibo ng pag-ibig. Ang lahat ng utos patungkol sa Diyos magagawa nating sundin kung mahal natin ang Diyos. At ang lahat ng utos na may kinalaman sa kapwa-tao natin ay magagawa natin kung mahal natin sila. And this time, gusto kong dagdagan. If we love God first, then we can truly love others. Kung totoong iibigin natin ang Diyos ng una, at higit sa lahat, magagawa nating totoong ibigin ang ating kapwa. Ibig sabihin, we can only love others if we love God first. Magagawa lang nating ibigin yung ating kapwa kung magagawa muna nating ibigin ang Diyos ng una at higit sa lahat. Familiar kayo dun sa talatang God is love. Tama? 1 John chapter 4 verse 8 and verse 16. Ngayon, anong ibig sabihin ng talata na yun na ang Diyos ay pag-ibig? Una, ibig sabihin yan, alam natin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig, alam natin kung anong ibig sabihin ng umibig sa iba dahil kilala natin ang Diyos. Diba? Kilala natin ang Diyos. May kaugnayan tayo sa Diyos. Kaya ngayon, kaya nating ibigin ang ating kapwa. Pero hindi lang yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin na ang Diyos ay pag-ibig, ang pag-ibig natin sa ating kapwa ay nagbubuhat o nanggagaling sa ating pag-ibig sa Diyos. Loving God comes first, then loving others comes next. Kung niibig natin ang Diyos, ng una tigit sa lahat, susunod doon, normally, na ibigin natin ang kapwa na katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ano nga bang ibig sabihin ng ibigin ang kapwa ng katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili? Dalawang bagay. Una, we cannot love God but hate others. We cannot love God but hate others. Hindi natin pwedeng ibigin ang Diyos pero galit tayo sa ating kapwa. O namumuhi tayo sa ating kapwa. May mga Kristiyano, pag ang pinag-usapan ay mahal mo ba ang Diyos, mahal na mahal nila ang Diyos. Napaka-devoted nila sa Panginoon. Napaka-seryoso nila sa kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya lang, pagdating sa kanyang kapwa-tao, pinababayaan niya. Wala siyang pakialam. Merong isang kwento patungkol sa isang napaka-relihiyosong monghe or monk at isang batang lalaki. Isang gabi, mayroong isang batang lalaki na hindi inaasahang kumakatok doon sa pintuan nitong napaka-relihiyosong monghe na ito. Monk. Ang sabi ng bata doon sa likod ng pinto, ang aking pong sasakyang hayop ay sobrang pagod na sa aming matagal na biyahe at kailangan po niyang magpahinga. At habang siya po'y nagpapahinga, kailangan ko din po na sumilong sa isang tahanan dahil kung hindi, baka ako ay patayin ng mga mababangus na hayop na gumagala sa gabi.
So yung pong monk na nandun sa kabila naman na side ng pinto ay nag-isip ng malalim. Ano ba ang gagawin ko? Lalabas ba ako para i-entertain itong bata na ito at yung kanyang hayop at papasukin siya sa loob? O hindi? Sa katapusan, nagdesisyon yung relihiyosong monghe. At alam niyo kung ano kanyang naging desisyon? Sabi niya dun sa bata, hindi ko bubuksan ang pinto sa iyo sapagkat busy ako sa pagsamba ko sa Diyos. Pinili niya yung pagsamba niya sa Diyos at binaliwala niya yung bata na nangangailangan at yung bata na nasa panganib na nasa labas ng pintuan ng kanyang bahay. Ganyan ang maraming Kristiyano. Seryoso sa kanyang relasyon sa Diyos, aktibo sa church, talagang sumasamba sa Panginoon, may devotion, may prayer time, ma-attend ang prayer meeting, pero pagdating sa kapwa, wala siyang pakialam. Ngayon ang tanong, pwede ba yun? Anong sabi ni Apostle John sa 1 John chapter 4 verse 20? Ang sabi dito, kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos, at napopoot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Tama. Paano mo sasabihin iniibig mo ang Diyos, di mo naman siya nakikita, itong kapatid mo na nakikita mo, na nasa harapan mo, ayaw mong ibigin. Bakit sinabi ni John na yung mga tao umiibig daw sa Diyos pero napopoot sa kanyang kapatid ay sinungaling o hipokrito? It is because a genuine love for God must express itself in genuine love for others. Kung totoo daw po yung pagmamahal natin sa Diyos, lumalabas yun, pinatutunayan yun sa pamamagitan ng ating totoong pagmamahal sa ating kapwa. Hindi po natin pwedeng ibigin ng Diyos na hiwalay sa ating kapwa. Hindi po natin pwedeng ibigin ang ating kapwa na hiwalay sa Diyos. Kung ating pong pagmamahal sa Diyos ay totoo, yung pagmamahal na yon sa Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayahan na ibigin yung ating kapwa. Ito po ay parang isang barya na may dalawang mukha. Diba yung barya may dalawang mukha? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Kaya mo siya sasabihin, barya, sapagkat magkabila, meron siyang magkaibang mukha. Ganon din daw po yung pag-ibig. Yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi mo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig mo sa iyong kapwa. Yung pag-ibig mo sa iyong kapwa, hindi mo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig mo sa Diyos. They are inseparable. Kaya sabi ni John, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos pero wala kang pakialam sa kapwa mo, sinungaling ka. We also learn from this the reason bakit ang hirap para sa atin na ibigin ang ating kapwa. Diba, mayroong mga tao parang ang hirap ibigin. Ang tawag natin, unlovable. Binibigay din sa atin dito yung dahilan kung bakit ganun yung attitude natin. Ano yun? Kasi iniisip natin na pwedeng hiwalay na ibigin ng Diyos at ang kapwa. Ibigin ko ang Diyos, hiwalay yon sa pag-ibig ko sa aking kapwa. Pero tinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo, kung talagang mahal mo ang Diyos, yun ang magbibigay sa iyo ng kakayahan para mahalin mo yung kapwa mo. Kung mahal mo yung kapwa mo, yun din ang pagpapatunay na mahal mo ang Diyos. Hindi pwede magkahiwalay. The Lord Jesus is teaching us, however, that we can only truly love our neighbors if we truly love our God. Kung mahal mo ang Diyos, dapat natural para sa iyo na ibigin mo ang iyong kapwa. Hindi ka na utusan. Hindi ka na pipilitin. Kumbaga, magiging natural para sa iyo ang ibigin sila. Pangalawa, nakahulugan ng pag-ibig sa ating kapwa, we can only love others just as God loved us. We can only love others just as God loved us. Pari lamang natin ibigin ang ating kapwa kung papaanong inibig tayo ng Diyos. We can only love others by the kind of love that God has demonstrated to us. Ngayon ang tanong, paano ba ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin?
Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ganun daw pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Pinadala niya yung kanyang anak na si Jesus para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsasalita na mahal niya tayo. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa. Merong ginawa ang Diyos para ipakita niya sa atin na mahal niya tayo. At ano po yung ginawa ng Diyos? Una, pinadala niya yung anak niya para magkatawang tao. Ang Panginoong Hesukristo nagpakababa ng kanyang sarili, naging katulad ng tao. Pangalawa, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak doon sa krus sa Kalbaryo. Nagpakababa ang Panginoong Hesukristo hanggang namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Ganito yung pagpapatunay ng Diyos ng kanyang pagmamahal. Ganito magmahal ang Diyos. Hindi po siya puro salita. Ang Diyos nagmahal, pinatunayan niya sa gawa. Kaya naman, kung tayo ay anak ng Diyos at tayo umiibig sa Diyos, dapat yung pagmamahal din daw natin sa ating kapwa, gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung totoong mahal natin ang Diyos, mamahalin natin ang kapwa natin nang hindi puro salita. Mamahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng gawa. Hindi po natin sinasabing mahal natin ang isa't isa by saying, I love you brother, I love you sister. May mga Kristiyano, madali lang sa kanila yung magsabi ng I love you brother, I love you sister. Lalo na sa social media o kaya sa messenger. Pero, kung talagang mahal natin ang ating kapwa, dapat ang pagmamahal natin sa kanila katulad ng pagmamahal ng Diyos. Dapat meron ka rin gawin. Hindi naman natin kailangan magbigay ng regalo. Hindi naman natin siya kailangan bigyan ng pera para mapatunayan mahal natin siya. Bagamat okay din yun. Kasama yun. Ang pagbibigay, pagre-regalo. Pero, hindi lang po yun ang ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa. Kasi kung yun lang ibig sabihin ng pagmamahal mo sa kapwa mo, napakapansamantala lang. Temporary lang yung pagmamahal mo. Katulad ng binigay mo. Halimbawa, nagbigay ka ng 10,000, malaking halaga yun. Pero sa panahon na ito, 10,000, saglit lang yan, ubus na yun. Ito ibig bang sabihin, yung pagmamahal mo, saglit lang din, wala na. Kaya hindi po pagmamahal sinusukat sa pagbibigay ng pera o regalo. Ito pong sinabi ng Panginoon dito na pangalawa at katulad ng unang dakilang utos, na ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, ay ginawa niya sa lumang tipan. Saan? Sa Leviticus 19:18. Ganito po yung nakasulat sa Leviticus 19:18. Kinote lang ng Panginoon yon. At ang sabi doon, pakinggan niyo mabuti, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Doon niya hinango yun. Quotation from the Old Testament. Ano ibig sabihin ng verse na ito? Kung totoong mahal natin ang ating kapwa, hindi natin sila sasaktan. Diba? Sabi niyan, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan. So, ibig sabihin, pag inibig pala natin yung ating kapwa, hindi natin sila sasaktan. We will only do what is good for them. Gagawin lang natin kung ano yung mabuti para sa kanila. Dahil ganitong nagmahal ng Diyos eh. Ibinigay ng Diyos sa atin kung ano yung pinakamabuti para sa atin. At ano yun? Binigay ng Diyos sa atin ang kanyang buktong na anak na si Hesukristo, na siyang nagligtas sa atin at siyang nagpabalik sa atin sa pamilya ng Diyos. Kung tutusin, ang Diyos, meron siyang karapatan na saktan tayo.
Parusahan tayo. Bakit? Sapagkat tayo ay nagrebelde sa Kanya. Tayo ay sumuway sa Kanya. Pero anong pinili ng Diyos? Inibig niya tayo. At paano pinatunayan ng Diyos na mahal niya tayo? Binigay niya yung Kanyang pinakamabuti para sa atin. Kaligtasan. So, ganun din lang po tayo dapat magmahal sa ating kapwa. Diba madaling, hindi ba natin saktan ng harapan yung ating kapwa, saktan natin ang talikuran. Minsan pag nagkukwentuhan tayo, ang mga sinasabi natin sa ating kapwa, hindi positive, negative. Diba? Observation ko yan, madaling makita lagi yung pangit kaysa doon sa maganda. Ang dami nang nasabing pangit sa kanyang kapwa, kahit isang maganda walang maalala. Kung meron man nagawang maganda sa kanyang kapwa, natatabunan ng isang pagkakamali. Nabubura sa alaala sa pamamagitan ng isang pagkakamali. Hindi ganyan ang pagmamahal sa iyong kapwa. Nasabi, huwag mo siyang sasaktan. Nakaharap man siya, o hindi. Naririnig man yan sinasabi mo, o hindi. Huwag mo siyang sasaktan. Dapat ibigay lang natin kung anong pinakamabuti at makakatulong sa atin. Kung paano ang Diyos na nagmahal sa atin, nagbigay ng pinakamabuti ang kanyang anak para bigyan tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Hindi ko po alam kung paano po ninyo dinidefine ang pagmamahal. Pag tinanong ko kayo siguro isa-isa, define love, eh, baka hindi pare-pareha sa inyong definition. Pero sa Bible, sinasabi sa atin na para sa Diyos, ang love is an action word. Love is an action word. Ang pag-ibig ay merong paggawa. Hindi lang sinasabi. Hindi lang nararamdaman. No? Ang pag-ibig ay ginagawa. Diyos ang unang umibig sa atin at ang ginawa ng Diyos para patunayan na mahal niya tayo, inalay niya yung kanyang anak dun sa krus ng Kalbaryo para mamatay. Nang sa gayon, ang mga taong mananampalataya kay Jesus na yun na namatay sa krus, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun ang pagmamahal ng Diyos. So the proper response of sinners like you and me ay ibalik natin sa Diyos kung ano yung deserve niya. Diba? Anong deserve ng Panginoon? Ibigin natin siya ng higit sa lahat. Ibigin natin siya ng lahat ng meron tayo. Ibigin natin siya ng buong buo. At kung gagawin natin yon, ang susunod na magiging resulta o epekto nito, magagawa natin ibigin ang ating kapwa. Hindi yung kung anong meron tayo, kundi kung ano tayo. Yun ang hinihingi ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay nandito ngayon at hindi ka pa Christian, kung ano ka, yan, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Magsisi ka ng iyong pagiging rebelde. Magsisi ka ng iyong kasalanan na pinipilit mong iligtas ang sarili mo. Sa pamamagitan ng pagpapakabait, pagsunod sa batas, pagiging mapagbigay sa kapwa, pagsisihan mo yan. At manampalataya ka na si Jesus lang yung pwede magligtas sa iyo. Sumuko ka kay Jesus bilang Panginoon ng buhay mo. Yan ang kaligtasan. Yan ang inaalok ng Ebanghelyo. At ito yung hinihingi ng Diyos sa iyo. Kaya mong ibigay yan. Hindi imposible para sa iyo na ibigay yan sa Diyos. Give your life to God by putting your faith in Jesus. Kung ikaw naman ay Kristiyano na nakikinig ngayon, huwag mong piliting maging masunurin sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kundi, i-resolve mo sa sarili mo na mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. Dahil kung magagawa mong ibigin ng Diyos ng higit sa lahat, magiging madali sa iyo na ibigin ng iyong kapwa. Pag nagawa mong ibigin ng Diyos ng higit sa lahat, at ibigin ng iyong kapwa ng katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, magiging madali sa iyo maging obedient. Susundin mo lahat ang inuutos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa pamamagitan ng pagiging masunurin,
Sa pamamagitan ng ganitong paraan ng pagsunod, yung mga kautusan hindi magiging mabigat. Nagiging mabigat kasi yung kautusan kung ginagawa lang natin ito bilang obligasyon. Pero kung sinusunod natin ang kautusan kasi natural na ito sa atin, magaan. At kung ito ay bunga ng pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa. Kung susundin natin ang turo ng Panginoon dito sa passage na ito, yung pagiging masunurin ay magiging natural lifestyle ng isang Christian. Hindi ka pipilitin, hindi ka utusan, magiging natural at may pag-uusap para sa iyo ang sumunod sa mga kagustuhan ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa paalaala mo sa amin sa mga salitang ito. Alam po namin, O Diyos, na pamilyar na kami sa mga talatang ito, pero ang totoo ay nahihirapan kami na ito ay maging practice sa aming buhay. Nawa po sa aming pag-aaral ngayon, naging malinaw na magagawa namin maging masunurin sa iyo kung una, iibigin ka namin, higit sa lahat ng meron kami ng aming buong pagkatao, at iibigin namin ang aming kapwa na katulad ng pagmamahal namin sa aming sarili, na katulad ng pagmamahal mo sa amin, na hindi namin sila kinamumuhihan. Kaya po Diyos, sana matagpuan mo ang maliit na church na ito na binubuo ng mga mananampalataya na masunurin. Dahil sila umiibig sa iyo, mahigit sa lahat, at umiibig sa kanilang kapwa na katulad ng pagmamahal nila sa kanilang sarili. Pagpalain niyo po mga katotohanan na ito, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang pagtugon po sa ating pag-aaral ngayon ng salita ng Diyos, ay awitin natin yung hymn na By This We Know Love. God of all creation, Lord of heaven's light, descended into evil's darkest night. Infinitely holy, your perfections known no end. Selflessly you died my rightful death. By this we know love, that He laid down His life. God's very own Son came from heaven to die, suspended Imam as He shed His own blood. What grace in His pardon, by this we know love. God of all creation, Lord of heaven's light, descended into evil's darkest night. Infinitely holy, your perfections know no end. Selflessly you died my rightful death. By this we know love, that He laid down His life. God's very own Son came from heaven to die, suspended Imam as He shed His own blood. But grace in His pardon, by this we know love, that He laid down His life. God's very own Son came from heaven to die, suspended Imam as He shed His own blood. What grace in His pardon, by this we know love. Forsaken man of sorrows, hated by no man, You willingly surrendered for my sin. Scornfully derided,
in silence stumbling on, bearing wrath for all that I've done wrong. For this we know love, that He laid down His life. God's very own Son came from heaven to die, suspended behind as He shed His own blood. What grace in His pardon! By this we know love, that He laid down His life. God's very own Son came from heaven to die, suspended behind as He shed His own blood. What grace in His pardon! By this we know love. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magala kayo. Isaayos ninyo ang mga bagay-bagay. Palakasin ninyo ang isa't isa. Magkaisa kayo sa pag-iisip. Mabuhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay makapasa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Amen. Okay, so dito po nagwawakas ang ating pong pagsamba bilang isang iglesia ngayong hapon na ito. Pero po tayo, bago po